Mapagpalang gabi po sa inyong lahat na sumusubaybay sa Unity Online Bible Study. Ako po si Sister Edna na makakasama niyo po sa ngayong gabi para po sa ating aralan. At ang ating pong topic o ang pag-aaralan ay tungkol po sa ang pagsamba. Okay po. Kung may Biblia po kayo o Bible, makibasa po kayo sa atin sa Juan 4:24, chapter 4, verse 24 ng John, ng Juan. Ganito po ang sinasabi: ang Diyos ay Espiritu, ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ano po ang ibig sabihin ng pagsamba? Ang pagsamba po ay, sa wikang Ingles, ay worship. Worship. Galing po sa salitang ugat na worth. Po. Na ang kahulugan ay value, significance, importance. Yan po ang ibig sabihin ng word o ng worship. Nangangahulugan po na ito ay napakahalaga at mayroon kang pinapahalagahan ng higit sa lahat. Na po. At sabi nga po dito, ang pagsamba sa Diyos ay lubhang napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Bawat sa mananampalataya tayo po ay kinakailangan magkaroon ng pagsamba. Napakahalaga po nito sa bawat isa sa atin, lalo na nakikilala na natin ang Diyos sa ating buhay. Kilala na natin siya dahil siya ay nasa buhay natin at napasasaya natin ang Panginoon kapag ginagawa natin ang pagsamba sa Kanya. Ang isang halimbawa nga po nito ay si Abraham at si Job. Okay? Ilan po ito sa mga naglaan ng oras ng panahon sa Panginoon. Sa Genesis po, 22:5 ay mababasa natin ang ganito. Ang sabi po dito sa Genesis 22:5, at sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito, 10 ng asno, at ako ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba. Yan, nung panahon yun talaga, nung time na yon si Abraham sumasamba. Okay? Yung po yung sinabi sa Genesis. Tapos sa Job po, sa Job 1, chapter 1, verse 20, nang magkagayoy bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. So, isa din si Job sa nagbibigay kahalagahan sa pagsamba sa Panginoon. Di po ba? Kaya gaya ng sinabi nga po sa Juan, sa John 4:24, sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So, ang Diyos ay Espiritu at tayo rin po ay Espiritong nananahan sa katawan. Kaya tayo ay inaasahan niyang sasamba sa Kanya. Magagawa natin ang bagay na ito dahil kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Okay? Ang sabi nga po doon sa 1 Corinto 3:16 ay ganito, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Diba? Ibig sabihin, once na tayo may Panginoon sa buhay natin, naroon, pinapasok natin ang Panginoon sa ating puso bilang tagapagligtas at Panginoon, kasabay nito yung pagpasok ng banal na Espiritu. Na po. At sabi din po doon sa 1 Corinthians din po, 1 Corinto 6:19, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Yun po yung sinasabi, templo tayo ng Diyos, kaya kailangan talaga yung
yung pagiging templo tayo ng Diyos, maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon at tunay na gagabayan niya tayo naman no? At saka dahil kasama natin ang Espiritu, ay talagang kagalakan to ng nating mga mananampalataya. Meron tayong Panginoon na tinanggap sa buhay natin at kasabay nito yung kanyang banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng inspirasyon para tayo ay magkaroon ng pagsamba sa Diyos, di po ba? So, ang sabi din po doon sa verse 20, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan ng Diyos. So, talagang kailangan ay tayo talaga kasi napakahalaga sa Panginoon Hindi tayo special sa Kanya Kaya kailangan yung ating, yung Kanyang ginawa, napakalang ginawa niyan mamatay sa krus, binigay niya ang Kanyang buhay, ay ating bigyan ng importansya. Po. At ibigay natin yung ating sarili sa pagsamba sa Kanya kasi andoon ang kaluguran na ibibigay natin sa ating Panginoon. Po. So, ang banal na Espiritu nasa atin. Kaya pasasayahin natin, hindi natin palulungkutin. Di po ba? So, nangyari po ito nang mamatay ang Panginoong Hesus. Kaya kailangan yung ating pagmamahal sa Panginoon, ibigay natin talaga. Siya po ay nasa buhay natin at nananahan na sa atin. Siya rin ang nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Okay? Sabi po sa Roma 8:16. Sa Bible po natin, basahin niyo po kung mayroon po kayong hawak ng Biblia ngayon. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. O bilang anak ng Diyos, ang mismo, sinabi niya na Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. So, magkasama. So, yung Espiritu natin at yung Espiritu nagpapatotoo sa atin, o di ba? So, malinaw dito na tayo mga anak ng Diyos. Nagpapatotoo sa atin na sa salita ng Diyos. Okay po? So, ano po ang ating gagawin sa pagsamba? Ito yung tanong. Paano natin sasambihin ang ating Panginoon? Okay? Tingnan natin ang mga awit sa chapter 95 po, 95. Dito ay makikita natin ang mahahalagang mga hakbang, okay? O yung mga important step po upang sambahin ang ating Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. So, narito yung mga step, ano yung gagawin natin bilang sa pagsamba sa ating Panginoon. Ang sa verse 1 po, kung mababasa natin, sabi po dyan, sundan niyo po ako, tayo na ay umawit sa Panginoon. Tayo ay lumikha na masasayang ingay sa bato ng ating kaligtasan. At sa lumang salin po, sa Old Testament, nabibigyan po natin ng kaluguran kapag tayo ay umaawit para sa Kanya. Ano po? Diba napakasarap noong nabibigyan natin ng kaluguran ng Panginoon pag umaawit tayo sa Kanya, lalo na may mga musical instruments na ginagamit tayo. Sabi nga dyan, magkaingay. Di po ba? Magkaingay at ating sambahin siya. Nagbibigay sigla ito sa atin, lalo para umawit para sa Panginoon. At naroon ang kagalakan. Itong ibig ng Panginoon yung atin siyang sambahin, atin siyang awitan, atin siyang tugtugan. Katulad ni David, di po ba? Si David man po ay nagpupuri sa Diyos sa pamagitan ng kanyang pagtugtog ng kanyang harp o alpa. No? Pinatutugtog niya ito at dito naaaliw ang Panginoon. Kung ating gagawin ating part, katulad pag sa church po, tayo ay may mga worship songs na kinaawit, tapos may sinasaliwan ng mga musical instruments, may nasa organ, may guitar, may drums o may cymbals. Lahat na ito
nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Sabi nga, magkaingay kayo, at kayo ay sumamba sa akin. So, imbis na tayo ay magpatugtog ng mga makamundong awitin, mas maganda na magpatugtog tayo ng mga awiting makalangit, yung mabibigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon. Yung mga worship song po. So, hindi lang sa church tayo kumaawit, kahit sa tahanan natin, nagagawa po natin ito. Halimbawa nito, pag ako po, halimbawa sa amin po, sa bahay, kami mag-asawa, pagka, binubuksan na namin ng television doon sa mga worship songs. At nilalakas namin ng konti, hindi naman todo, baka maano na yung kata. Pero, ang maganda nito, naririnig ng ating kapitbahay, yung mga awitin makalangit. Kasi, sa pamamagitan nito, malalaman nila mapuputi natin ng Panginoon, tapos sila din masisiyahan. Kasi dito tayo makikilala kung tayo ay anak ng Diyos Yung ating pagpuputi talaga, binibigay natin sa Kanya, na umaawit din tayo, umaawit doon, sinasabayan pa natin. Doon tayo makikilala na ating kapitbahay. So magiging halimbawa tayo na sa ating kapitbahay na katulad sa amin, may katabi kami sa aming kapitbahay na Christian din. So, nasisiyahan sila. Kasi, yun ang pagpapatunay na hindi natin dapat ikahiya Yun nga iba, makita mo, nagpapatugtog ng mga makamundo At alam niyo po ba na may mga satanic song? Katulad niyang example nito, yung Nothing's Gonna Change My Love For You. Yun. Pag minabang ko, ayoko nang nasabihin kasi pag binaligtad yun, doon nagkakaroon ang pinupuri nila si Satan. So maraming awitin na si Satan ang kanilang binibigyan ng lugod. Marami po, isa lang tong sinabi pong halimbawa po. So, hindi natin alam yung iba pa may mga ngantangahod, yung mga awit, may mga ginagamit na din ng si Satan. Mas binibigyan nila ng kahalagahan yung mga awitin yun. Sumikat lang sila. So, sa ating paligid talaga, maririnig natin ng mga ganyang awit na, at saka kita naman natin yung mga funky songs, mga ginagawa nila. At saka, talagang tayo, ng mga anak ng Diyos, kailangan bigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. At atin siyang awitan. Hindi lang sa church tayo maawit, kahit sa bahay, umaawit din tayo ng mga papuri na awit para sa Panginoon. So, maging aware po tayo sa ating inawit, kinakanta sa bahay. Kahit ang mga bata, maturuan natin ng mga awit na dapat nilang inaawit. Tulad ngayon, may mga TikTok, diba? So, ibig sabihin po, ang aking punto po dito, sa verse 1, tayo po ay kailangang ibigay natin yung kapurihan sa Panginoon, kaluguran sa Kanya, na ibigay natin yung ating pagpupuri through sa pamamagitan po ng awit at ng mga pagtugtog. Ang sabi nga po sa verse 1 na tayo ay umawit sa Kanya, hindi dapat ang awit ng sanlibutan ang ating naawit, kundi awit para sa Panginoon. Nagaya nga ni David, yung alpa ang ginamit niya. Pag siya nagpapastol ng kanyang mga tupa, doon ginagawa niya yung kanyang pagpupuri sa Panginoon sa pagtugtog niya ng alpa niya. Noong mga panahon na yung ginawa niyang ang hari, naging hari si David, po ba? Siya yung nagpapataas ang Diyos ang magpapataas sa mga nagsisamba sa Kanya. Diba? Napakaganda noon. Ang Diyos ang nagpapataas sa mga sumasamba sa Kanya. At sa talata po, verse 2, sabi po dyan, so pangalawa po tayo, tayo magsiharap sa Kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo ay magkaingay na may kagalakan sa Kanya na may mga pag-aawitan. So, paano po ba tayo lumalapit sa Diyos sa ating pagsamba? Dapat ay hindi puro daing, yan,
kalungkutan, kundi puno ang puso ng pagpapasalamat. So, hindi lang tayo laging dumadaing lang sa Panginoon eh. Kailangan, kasi nalulugod ang Panginoon kung lagi tayo nagpapasalamat sa Kanya, sa kabutihan niya, yung sa araw-araw na ginagawa po sa buhay natin, yung pong paggising natin sa umaga, pasalamat na tayo eh, purihin natin siya eh. Kasi ginising niya muli tayo dahil sa panahon na may mga tao na hindi na nagigising, pero ang Diyos ang bait niya. Hindi niya tayo pinababayaan na until now, kahit na tayo ay ginigising pa rin niya. Eto nga, nagsama-sama ulit tayo. So, napakabuti talaga, nakakagalak talaga yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Kaya yung pagpapasalamat, huwag pong mawawala sa atin. Sa ating mga kinakain, sa kalusugan natin, sa mga problema natin na nalulutas, sa tulong ng Panginoon, pinapanalangin natin, di po ba? So, marami. Yung tutuusin, lahat dapat magpasalamat natin. Kahit na may problema po. Huwag natin sabihin na, problema ako, hindi ako magpapasalamat sa Panginoon. Problema ko. Yung agad tayo, nawawala ng pag-asa. Pero may problema at wala, ibigay natin ang pagpapasalamat sa Panginoon. Dahil yan ay ang katulong natin para malutas natin mga problema dito sa mundo, yung ating mga naranasan. Ang Panginoon, walang iba makakatulong po sa atin. Tandaan po natin yan. Ang Diyos ang ating katulong sa lahat ng ating mga kabagabagan sa buhay. At kung magbabasa pa tayo ng Bible, makikita natin yung mga sinasabi niya. Talagang ito ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Mga pangako ng Diyos na kung ating gagawin, ang pagbabasa ng Biblia, yung mga nababasa natin sa Bible, talagang ito ang nabibigay sa atin ng kaaliwan at tayo ay nawawala yung problema. Dahil pinagagaan niya yung ating pakiramdam. Ang problema, laging meron yan eh, hindi yan nawawala. Pero, ang Diyos, siya ang tutugon sa ating mga problema. So, tandaan po natin yon na hindi puro daing. Manalangin tayo lagi na may pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi po ba? At sabi nga po sa mga awit 106:1, O mga pasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Yun, yung kagandahang loob niya, magpakailanman, forever. Kaya lahat ng nangyayari sa ating buhay, alam ng Diyos yan. May plano ang Diyos sa ating buhay. Ito ba? So, yung pagsamba natin, di lang tayo aawit na talagang ibibigay natin sa Kanya lahat at magpapasalamat pa rin tayo. Ito yung binabanggit sa verse 1 at sa verse 2. No? Pag-awit at pagpapasalamat sa Panginoon. Saan mang kaharian sa lupa, naharap ang isang tao, dapat siya ay masaya at hindi malungkot dahil posibleng ito ang maging mitsya o dahilan ng kanyang buhay. Gaya ng nangyari kay Nehemias po, na humarap sa Haring Artaxerxes dahil sa kalagayan ng Jerusalem. At siya ay napansin ng hari at tinanong, bakit ka malungkot? So, yung pagiging malungkot, yan eh, hindi maganda eh, no? Lagi tayong nakangiti o sabihin pang ito hindi maunawaan ng hindi nakakakilala sa Panginoon eh. Tayo mga anak ng Diyos, tayo nakakakilala sa Panginoon at doon tayong sa puso natin ng Panginoon. Hindi niya nila maintindihan yung mga hindi tumatanggap sa Panginoon bilang Panginoon at pagligtas. Dahil kahit may problema, minsan nga sabihin, may problema na nga, ang saya-saya mo pa o ibig sabihin hindi mo iniisip. Kasi nangyayari rin yan sa amin. Pagka nung panahong una na bakit hindi ka nag-iisip? May problema na tayo. Ang sinasabi ko, alam mo ang Diyos may plano. Ang Diyos ang makatutugon sa lahat ng yan. Maging masaya ka dahil kaya natin to, dahil andyan ang Diyos para tulungan tayo sa problema. So, nais ng Diyos na tayo ay maging masaya at laging may pagpapasalamat. Okay? Sa verse 3 po ng ating mga awit
chapter 95 na po, sabi po, sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Dakila ang Diyos at wala siyang katulad, kaya't nararapat na sambahin siya sa ating buhay. Okay, dakila ang ating Panginoon, dakilang hari siya natin. Kaya dapat nating sambahin ang Panginoon. Bigyan natin siya ng kaluguran. So sa Roma 5:8 sinasabi po, datapwat ay pinagtagubili ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin. Nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Okay? Nagpatawad sa ating mga kasalanan at higit sa lahat ay ang kanyang kaharian. Ibinigay sa atin. Pinatawad yung ating kasalanan ng Panginoon nung mamatay sa krus, nabuhay siyang muli. Tapos, meron pa tayo yung kanyang kaharian. Binigay sa atin. Diba napakabuti nun ang isang hari na mayroong nasasakupang lugar, di ba? Pero mo, magiging ikaw ay naroon na mismo sa sakop ng hari na ikaw mismo ay binigyan ng karapatan sa lahat ng naroon sa loob ng palasyo, di ba? So, yun ang ating Panginoon. Sambahin natin siya dahil siya yung dakilang Diyos natin. I-honor natin siya at siya yung nagbigay sa atin ng kaharian. Okay? So, sabi sa Lucas 22:29, at kayo'y inihahalal kong isang kaharian. Linaw, dito ba? Inihahalal kong isang kaharian na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama. So, ito yung sinasabi ng Panginoong Yesus, diba? Kung paanong siya inihalal ng kanyang Ama sa kaharian, gayon din tayo sa isang kaharian. So, magkasama tayo ng ating Panginoong Yesus. Ang saya, diba? Siya yung ating tagapagligtas. Hindi siya malayo. Nasa atin siya, kasama natin siya. At sabi po doon sa 12:32 ng Lucas, huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Diba? Nalulugod ang Ama na ibigay sa atin yung kaharian. Kaya huwag tayong matakot na kahit mga problema, ano lang yan, kayang-kaya natin sa tulong ng Panginoon. Hindi natin kaya, pero dahil may Panginoon tayo sa buhay natin, andoon ang kapayapaan na ibibigay sa atin at kagalakan. Apo, siya nagbibigay sa atin ng kapayapaan para maharap natin ang mga problema sa buhay, kung ano yung dinaranas natin, at yung kagalakan, kung paano natin ihaharapin ito, tinutulungan tayo ng Panginoon. Basta, ang isang tao na nasa Panginoon, maging tapat, maging matuwid sa Kanya. Opo. Nang ibig sabihin na nasa atin ang lahat at hindi tayo dapat nang nababalisa at natatakot. Dahil siya din ang magtatanggol sa atin. Okay? Ang ama, pag ang anak niyan, isang tatay, nakita niyang ang kanyang anak ay ang kalagayan ay inaapi ng kung sino, di ba? Pagtatanggol. Ganun ang Panginoon natin eh. Ipagtatanggol tayo kahit ano pa yung nangyayari sa atin, ando ng Panginoon para tayo ay ipagtanggol sa lahat ng ating kabalisahan. So, kasama natin ang Panginoon. Diba? At sabi nga po, sabi dito ang sa verse na ito, kailangan nating ibigay yung ating bigay natin sa kanya yung ating, binibigay niya sa atin yung kaharian. Nasa atin yun. Diba? So, sabi po sa verses 4 and 5, basahin po natin sa mga awit pa din po, nasa kaniyang kamay ang mga malalim na dako sa lupa. Ang mga kataasan ng mga bundok ay kanya rin. Ang dagat ay kanya at kanyang ginawa. At ang kanyang mga kamay ay lumikha ng tuyong lupa.
So, ang ibig sabihin nito ay siya lamang ang manlilikha at wala nang iba. At siya din ang may kontrol sa lahat ng bagay. Walang makapapantay sa Kanya, sa kadakilaan ng ating Diyos at kapangyarihan. So, malinaw na ang lahat nga dito sa mundo lahat. Walang hindi Kanya, Kanya lahat. Ang much more yung pag tayo nagkakaroon ng mga pangangailangan, hindi pa niya ibigay, di ba? Siya ang may-ari ng lahat. Siya mayaman. Mo, ito ba? Kung siya mayaman, mayaman din tayo, di ba? At sa verse 7 to 8 po, sabi po, sapagkat siya ay ating Diyos, at tayo'y bayan ng kanyang pastulan, at ang mga tupa ng kanyang kamay. Yan. Ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, ulitin ko, sapagkat siya ay ating Diyos. Dahil Diyos natin siya, tayo'y bayan ng kanyang pastulan, at ang mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, ito ba? Sabi nga, ay kailangan natin na pagtiwalaan ng ating Panginoon sa lahat. Po, siya yung may-ari ng lahat. At sa verse 6, sabi, magsiparito kung tayo magsisamba at magsiyukod, tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. So, lumuhod din tayo sa ating pagsamba sapagkat ipinapakita nito na tayo ay nagpapakumbaba po sa Kanya at walang halong pagmamalaki sa ating mga sarili. Siya ang lumikha sa atin at hindi tayo sa ating mga sarili. So, yung pagluhod, pagpapakumbaba po yun sa Panginoon. At pagka nga po mga nananalangin tayo, dito ba tayo at kahit yung mga napapanood ako talagang nakatungo sila at talaga naman naroon ang kanilang pagpapakumbaba sa Panginoon. Ganon din po tayo, kailangan nating magpakumbaba. Lumuhod tayo sa Panginoon dahil kasama natin ang Panginoon. Di po ba? At yun nga po kanina sinabi sa verse 7, sabi nga po tayo ay kailangan po natin talaga na ibigay natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Di po ba? Sa verse 8 po, sabi po, huwag ninyong papagmitigasin ang inyong puso. Gaya sa meriba, gaya sa kaarawan ng masa sa ilang. Huwag magmatigas ang inyong puso gaya ng sa pagmumungkahi at gaya ng pagtukso sa ilang. So, kinikilala niya tayo bilang kanyang bayan o mamamayan. Dahil sa ating pagsampalataya sa Kanya, tayo ibinilang na mga tupa sa Kanyang pastulan. So, nasa sakop niya tayo sakop niya. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay mamamayan ng Panginoon, mamamayan tayo kasama niya doon sa kaharian niya. Di po ba? At nangangahulugan na hindi niya tayo gugutumin. Po, hindi niya tayo gugutumin, dadalhin niya tayo sa sariwang pastulan, kumbaga sa mga tupa, tayo mga tupa ng Panginoon, di ba? Sa awit 23:2 po, sabi, Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig sa pahingaan. Walang gutom sa mga anak ng Diyos. Walang higit sa mga sumasamba sa Diyos ng tapat. So, pag tayo sumasamba sa Panginoon, walang gutom. Andiyan ang ating Diyos Andiyan ang ating tatay natin siya. Ang tatay hindi nagpapabaya. Ano po? At sabi nga, ang pagsamba ay best na disinfectant. Alam naman po natin ng mga disinfectant, ginagamit po yan sa paglilinis, di ba? Di ba po? Ano ba ang nagagawa ng disinfectant? Ito ay naglilinis. Kailangan natin sumamba na may malinis na puso. Ito yung kailangan natin maging malinis tayo sa harap ng Panginoon. So, yung sinabi yung una nga, di ba? Tayo ay magkaingay na may awitan at may tugtog. Pangalawa, yung pagpasalamat, huwag mawawala. Ito ang dapat nating gawin kung paano tayo sasamba sa Panginoon. At sabi nga ay dakilain natin ang ating Diyos. Dahil siya yung ating dakilang hari at dakilang Diyos.
At tapos, ano ba yung sinabi dyan? Siya ang ating manlilikha. Siya din yung ating, siya yung gumagabay sa atin. Di po ba? Okay. Tapos, bilang panghuli po, kung narinig ninyo ang kanyang tinig, ay, ibig sabihin ay narinig mo ang pangangaral ng salita ng Diyos o narinig ng iyong tenga. Habang ikaw ay nagbabasa sa Biblia o di kaya ay may nangusap na propeta ng Diyos sa iyo, mahalagang dinggin mo ito at huwag mong at mag-atubiling sundin sa iyong buhay. Kaya nga, ang sabi sa Juan 4:24, Espiritu at katotohanan. So, malayang sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at ng salita ng Diyos na siyang katotohanan. So, ang pagsamba ay ang maibigay natin, ang maibibigay natin sa Diyos. Biblically speaking, ang pagsamba po ay ang iyong obedience o pagsunod sa Diyos. Yung pagsunod sa Diyos, yung pagsamba po natin. Magandang dito po sa inyong lahat na tumutok sa aralan ngayon. Ang Diyos po ang magpala sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin bilang pangwakas. Salamat o Diyos sa mga pag-aralan namin ngayon na tungkol sa pagsamba. Tunay, ikaw ay amin dinadakila. Pinasasalamatan sa bilang aming manlika, dakilang Diyos, dakilang Hari ng aming buhay. Tunay na ikaw ang aming pinasasalamatan sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. Naroon ang iyong kabutihan sa amin. Hindi mo kami pinabapayaan. Salamat din po sa mga anak mo na tumutok ngayon at nakipag-aralan sa aming Bible study online. Ingatan mo ang bawat isa sa kanilang nanood at nakinig at ang pamilya ng bawat isa, huwag mo po silang pababayaan. Tinitiwala po namin ang lahat na ito sa iyong tayong pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for watching our praise and worship celebration. Like the video and subscribe to our YouTube channel. You can also follow our Facebook page for updates. The link will be provided in the description box below. To God be the glory.